ramdam na ang pag-adapt ng mga Pilipino sa makabagong teknolohiya. Unti-unti nang lumalakas ang mobile internet usage sa mga malalaking telco sa bansa habang ginagamit na rin ng karamihan ang e-wallet platforms. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Mas lumalaki na ang share ng mga gumagamit ng mobile data at 5G-powered devices sa Pilipinas ayon sa datos ng Globe at Smart. Ang Globe, iniulat na malaking bahagi ng kanilang 86.2 billion pesos na kinita mula sa mobile services sa unang 9 na buwan ng taon nang galing sa mobile data. At halos 40 million ng higit 63 million subscriber base ng telco, mobile data ang ginagamit. And through ongoing investments in network reliability, tools to monitor using AI, for example, tools to monitor potential areas of service degradation, and of course, personalized offers, we will continue to enhance our everyday experiences and customer satisfaction. Malaki rin ang naging share ng mobile revenue sa unang 9 na buwan ng taon para sa Smart. Higit 57 billion mula sa 63.2 billion pesos na kinita nito sa wireless services, mobile data rin ang pinanggalingan. Umabot naman sa higit 42 million subscribers ang active mobile data users ng Smart. The share of 5G devices within the total base improved to 18%, driving higher data usage and improved customer experience. As we continue to innovate on the product side, we are also staying focused on cost discipline across the group. Pareho ring nakapagtala ng mataas na data traffic usage ang Globe at Smart. Sa unang 9 na buwan ng 2025, nakapagtala ng halos 5,000 petabytes ang parehong Globe at Smart, mas mataas kumpara sa 2024. Ibig sabihin, tumaas ang bilang at capacity ng kinokonsumong data ng mga Pinoy mobile subscriber. Mas marami na ring Pilipino ang gumagamit ng fintech platforms na kadikit ng Globe at Smart. Ulat ng GCash, 8 sa 10 Pilipino ang nakagamit na ng nasabing platform at lampas kalahati nito, mga Gen Z at Millennial. Karamihan din ng gumagamit nito, nasa labas na ng Metro Manila. Ang Maya naman, halos dumoble na ang customer base sa 9 million mula sa 5.4 million nung nakaraang taon. Karamihan din sa kanilang mga kliyente, nasa labas din ng NCR. Bentahe ng GCash ang kanilang tap-to-pay system na nagagamit na ring pambayad sa MRT. Ang Maya naman, nagiging puntahan ng millennials at Gen Zs na unang gumagamit ng credit cards. Bumaba ang kinita ng parehong telco sa larangan ng legacy services o yung mga karaniwang cellular call and text services. Kaya't focus nila ngayon ang pagpapalago ng 5G-capable cell sites at pagbebenta ng 5G-capable na mobile devices. Sa prepaid markets naman, mas dumarami ang mga naglo-load ng mobile data promo sa parehong networks. Sa kabila yan ng patuloy na network disruptions, bunsod ng mga sakuna gaya ng lindol, baha at bagyo. Mas marami na ring Pilipino ang nag-a-avail ng 5G internet promos ngayong taon at kitang lampas 85% na ang 5G data traffic na naitala ng parehong network. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.